Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito mga kapatid, ating pag-aaralan ang Messages to Young People. Nasa chapter 15 na po tayo, entitled Ang Templo ng Kaluluwa. So samahan niyo po ako na atin po itong pag-aralan. Sabi dito, ang tapat na pagsunod sa mga kinakailangan ng Diyos ay magkakaroon ng nakakagulat na impluwensya upang itaas, paunlarin, at patatagin ang lahat ng kakayahan ng tao. Ang mga naglaan ng kanilang kabataan sa paglilingkod sa Diyos ay nagiging mga tao na may matibay na paghatol at matalas na pagkakaunawa. At bakit hindi ito dapat mangyari? Ang pakikipag-ugnayan sa pinakamalaking guro na kailanman ay nakilala ng mundo ay nagpapalakas ng pag-unawa, nagpapaliwanag ng isipan at nagpapadalisay ng puso, nagtataas, nagpapasigla, at nagpaparangal sa buong tao. Ang pagpasok ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ito ng pagkaunawa sa mga simpleng tao. So dito mga kapatid, sa ating napag-aralan ngayon, tunay nga na bawat isa sa atin ay ginagamit ng Panginoon. So kailangan lamang na maging tapat po tayo sa maliliit na bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, magkakaroon tayo ng impluwensya sa makalangit na ito po ay atin po itong paunlarin, patatagin ng buong puso na ang karakter ni Kristo ay mailaan sa atin or ito po ang marereflect sa buhay natin. Bawat isa sa atin, ng mga kabataan, kapag inilaan po natin ang ating panahon sa paglilingkod sa Diyos, ay magbibigay sa atin ito ng matibay na pangunawa at meron tayong magiging successful po ang ating mga hangarin at titibay po ang ating paninindigan sa katotohanan. At maraming mga taong ninanais talaga na gamitin ang kanilang panahon, ang kanilang atensyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tanong, bakit hindi ito mangyayari? Na choice natin ang mananaig dito mga kapatid. Kung ninanais na natin na mapaunlad yung katotohanan sa ating mga buhay, magagawa po natin na mapadalisay ito. At gamitin natin ang mga bagay na ito upang makapasok ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. At maipakita natin ang katotohanan sa bawat tao na ating nasasalamuha. Dahil nagbibigay po ito ng pangunawa sa mga simpleng tao. Sabi pa dito, ang hangarin ng Diyos. Sa mga kabataan na nagtataguyod ng kabanalan, may malaking grupo na tila sumasalungat sa pahayag na ito. Wala silang pagunlad sa kaalaman o sa espiritual na aspeto. Ang kanilang mga kakayahan ay nagiging maliit sa halip na umunlad. Ngunit ang mga salita ng salmista ay totoo para sa tunay na Kristiyano. Hindi sa katunayan ang simpleng letra ng salita ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at pagkaunawa. Ito ay ang salitang binuksan at iniaangkop sa puso ng banal na espiritu. Kapag ang isang tao ay tunay na nagbalik loob, siya ay nagiging anak ng Diyos, isang kasangkapan ng banal na kalikasan. Hindi lamang ang puso ang nabago, kundi pati na rin ang isip ay pinatatag at pinasigla. Maraming pagkakataon ang naganap ng mga taong bago ang kanilang pagbabalik loob ay itinuturing na may karaniwang kakayahan at kahit mas mababa. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagbabalik loob ay tila ganap na nabago. Nagpakita sila ng kapansin-pansing kakayahan na maunawaan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos at ipahayag ang mga katotohanan ito sa iba. Ang mga tao na may mataas na antas ng katalinuhan ay itinuturing na isang pribilehiyo ang makipag-ugnayan sa mga taong ito. Ang araw ng katwiran ay nagbubuhos ng maliwanag na sinag sa kanilang isipan ay nagpabilis ng bawat kakayahan tungo sa mas masiglang aksyon. So mga kapatid, dito atin po makikita na hinahangad talaga ng Diyos na bawat kabataan ay magtaguyod ng dakilang gawain, na itaguyod ang kanilang buhay sa proseso
ng kaligtasan, proseso ng pagpapabanal sa kaluluwa. So, maraming mga taong sumasalungat dito. Malaking grupo na tila sumasalungat sa pahayag na ito. Kaya kailangan alamin natin sa bawat aspeto ng espiritual na bagay, nawa ito'y tumimo ng malalim sa ating buhay at mapaunlad natin ito isa-isa. At ang mga salita ng Diyos, yung mga salita ng katotohanan, ito ay totoo sa tunay na Kristiyano. Kung tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo, makikita po ito sa ating buhay mismo. Dahil ang ating mga puso ay napapabanal ng kanyang espiritu. So, tayo mga tao, minsan talaga ay nakikita natin ang ating mga kahinaan, tayo ay nabibigo minsan sa laban, tayo ay nadadapa sa daan, ngunit ang Panginoon ay patuloy siyang nagbibigay ng kalakasan para mas mapanagumpayan natin ang bawat pagsubok at tukso sa ating mga daan. Pinoproseso, dinidisiplina po tayo ng Panginoon. Dito yung proseso ng kabanalan, paano ma-reflect sa buhay natin ang karakter ni Kristo. So, yung kasangkapan ng banal na kalikasan, ito po ang magpapabago sa ating mga puso. So, hindi lamang yung puso natin ang nabago, kundi pati na rin ang ating isipan, ang ating buong lakas at ang buong talino ay kinakailangang ilaan natin sa pagbabalik loob sa Panginoon. At kung tayo ay nagkakasala, nagkakamali, nakikita na natin ang ating mga sarili na tayo ay mahina sa bawat punto. Alam natin na hindi natin maililigtas ang ating mga sarili, wala tayong kakayahan na mabago ito. Ngunit kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, tunay nga na siya ay tutulong sa atin at hindi niya tayo itatakwil. Kinakailangan lamang na maging mapagpakumbaba tayo sa ating buhay, lumapit sa Panginoon, naganap yung ating pagsuko sa Kanya upang ang pagbabago ay may pakita sa ating buhay. Ang salita ng Diyos nagpapahayag sa atin na kailangan tayong mabago. At kailangan ang ating kataasan, ang ating pagmamataas noon ay maging mapagpakumbaba na ngayon. Dahil darating ang araw ng katwiran, ibubuhos po sa atin yung buong liwanag, ang dakilang liwanag ng sinag ng katotohanan ng ating Panginoon. At mapapabilis po ang gawain ayon sa kanyang pangako. At ang ating mga aksyon ay mapapabilis din. Sabi pa dito, gagawin ng Diyos ang isang dakilang gawain para sa mga kabataan kung sila ay tatanggap ng kanyang salita sa kanilang puso at susundin ito sa kanilang buhay sa tulong ng banal na espiritu. So tandaan natin, tayong mga kabataan, ilaan po natin ang ating panahon sa paglilingkod sa Panginoon dahil ito po talaga yung panahon na kailangan nating magampanan ngayon na habang may pagkakataon pa tayo. Baka sakali ang ating buhay hindi natin kontrolado, kung ito'y babawiin na ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Wala tayong kakayahan na bawiin ang ating buhay. Tandaan natin, ang Panginoon po ang nagbigay buhay sa atin, siya din ang babawi nito. At kailangan, yung kalooban niya, yung sundin natin dahil siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kailangang pahintulutan na po natin sa ating buhay, sa ating sarili, na mapapabanal ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Dahil 'di ba, ang espiritu ng Diyos ay siyang espiritu ng salita niya, espiritu ng hula. At tandaan natin, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo ay ginagabayan ng kanyang banal na espiritu. Siya ay patuloy na naghahangad na akitin sila sa kanyang sarili, ang pinagmula ng lahat ng karunungan, ang bukal ng kabutihan, kalinisan at katotohanan. Ang isipan na abala sa mga mataas na tema ay nagiging marangal. So tayo mga kapatid, alam natin sino yung source or pinagmumula ng ating kalakasan, dun po tayo kukuha upang tayo ay magkaroon ng katalinuhan, ng kalakasan, dahil siya ang bukal ng kabutihan, kalinisan at katotohanan. Nawa ang ating pag-iisip ay maituon natin sa makalangit na bagay.
At wag nating titingnan yung mga issue, yung mga negatibong pangyayari sa buhay natin dahil baka ito po ay makapinsala sa ating mga sarili. Kaya kailangang alagaan natin yung katotohanan. Yun yung lagi nating pakaisipin na yung Panginoon nagmamahal talaga sa atin. Unawain natin ang kanyang mga salita na ito'y tumimo ng malalim sa ating mga puso at tayo ay magiging marangal sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil mababago po tayo personally, marereflect po yung karakter ni Kristo sa atin. Dahil yun po ang tangi nating pag-asa para tiis tayo, para malampasan po natin yung mga pagsubok sa buhay. Sabi pa dito, lapastangan na dambana. Ang mga nagpapahayag na nagsisilbi sa Diyos, ngunit hindi umuusad sa kaalaman at kabanalan ay mga Kristiyano lamang sa pangalan. Ang templo ng kaluluwa ay puno ng dinikdik na mga dambana. So ito po yung nilapastangan na dambana, mga kapatid. Alam natin na tayo ay templo ng Diyos. Itong ating mga sarili ay bigay ng Diyos sa atin. At kailangan natin itong palaguin. Yung mga talento, mga kakayahan natin, gawin natin ng buong lakas na sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa ating mga sarili. Pinapahayag po sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay pinagkalooban ng mga dakilang gawain. At kailangan natin itong palaguin. Ngunit pag tayo nagiging pabaya sa kanyang bigay na kakayahan sa atin, nilalapastangan lamang po natin ang banal na dambana ng Diyos. Dahil alam natin na tayo ay templo ng Diyos, ito'y banal, at kung sino ang sisira sa templo ng Diyos, siya din ay sisirain ng Diyos. So tandaan natin, alagaan po natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Mga katotohanan na patuloy nagpapaalala sa atin, ito nawa ay tumimo ng malalim sa ating mga isipan. Pag alam na natin ang mga banal na katotohanan, ito po nawa ang lalago sa ating isipan at mapapabanal ng kanyang banal na salita at may papakita sa ating buhay. Sabi pa dito, ang mga walang kabuluhang pagbabasa, mga walang saysay na pag-uusap, at mga makamundong kasiyahan ay ganap na sumasakop sa isipan kaya't walang natitirang puwang para sa pagpasok ng salita ng Diyos. Ang makamundong pag-uugali, kawalang seryoso, at kayabangan ang pumapalit sa pwesto na dapat sakupin ni Kristo sa kaluluwa. Napaka-bisa, mga kapatid. Lumapit na po tayo sa Panginoon at tayo ay mabago. Ninanais ng Panginoon na tayo ay kanyang sakupin, yung buong lakas natin, yung buong kaluluwa natin, ang ating pag-iisip, ating espiritu, ating kaluluwa, ay ninanais ng Panginoon na kanyang sakupin dahil siya mismo ang nagmamay-ari nito. Pinagkalooban lang tayo, pinagkatiwala lang tayo sa mga bagay na ito. So tayo po ay ninanais ng Panginoon talaga na magamit niya sa kanyang gawain. Ngunit nakakalungkot lang isipin dahil maraming mga tao na gagamitin na sana ng Panginoon pero mas inuuna nila ang kanilang mga sariling hangarin. Mas inuuna pa ng mga tao ang kanilang mga sariling kapakanan. Kaya imbis na gagamitin sila ni Kristo, gagamitin sila ng Panginoon, ang kayabangan, ang mga pag-uugali na makamundo, mga hindi seryoso na mga usapan, mga biro-biro, yun na yung kumukontrol sa isipan ng tao. Kaya nawawalan na ng pwesto yung mga banal na katotohanan. Tandaan natin, pagka tayo ay nakasanayan na nating magbiro sa mga bawat aspeto ng buhay, every detail of our life, tayo ay hindi na makaka-discern kung ito po ba ay kalooban ng Panginoon o ito po ba ay hindi na ito po ba ay sa ating mga sarili lang. Kaya kailangan masanay po tayo na pag-aralan ng mabuti ang kanyang mga salita upang ang lalabas sa ating mga bibig ay mga katotohanan na nanggagaling sa Panginoon at ito'y magpapatibay sa ating buhay. Hindi lang buhay ngayon, kundi sa buhay na hinaharap, yung buhay na ipagkakalob ng Panginoon pagka tayo ay kapag tayo ay tapat na maging katiwala sa ating buhay temporary ngayon.
Kaya kapag ang salita ng Diyos ay pumasok na sa ating mga puso, ito po ay mag-iiwan ng mabuti at dakilang impluensya sa mundong ito. Kaya wag po nating sasayangin ang ating pagkakataon bilang kabataan dahil alam natin na tayo po ay templo ng Diyos at ninanais ng Panginoon na tayo ay Kanyang gagamitin sa Kanyang gawain. Nawa ay maging tapat po tayo na sumunod sa lahat ng ninanais at kalooban ng Diyos. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.